Hi guys! Welcome back to my vlog at Jires Balyesta Vlogs. For today's video ay meron tayong iririban na sobrang dry, frizzy at talaga namang parang wala ng pag-asa yung kanyang hair. So yung gagawin natin, aayusin natin to guys. Actually galing abroad si ma'am at 5 years na raw na hindi siya nagpariban. Kulay lang siya ng kulay ng kanyang buhok guys. So, yung ginawa natin ay nagbabad muna tayo ng pangmalakasan nating Brazilian and then binabad natin ng 5 minutes at nag-apply tayo ng cream number 1 ng Rebonding Cream by Icon. So, anyway guys, nag-apply ako sa kanyang hair ng full application ng number 1. Tapos, minimal amount lang yung nilalagay natin. So, step by step process yung ginawa natin. At yung sectionin natin ay 4 sections. So, anyway guys, nag-apply ako dito within roots to ends. At syempre guys, nasa 1 inch away from the scalp yung paglalagay natin or nasa 0.35 millimeters away from the scalp yung pag-a-apply natin ng number 1. Dahil guys, alam naman natin na talagang bawal na bawal po ilagay yung number 1 na rebonding cream sa scalp ni client dahil alam nyo na kung ano yung mangyayari dahil mapuputol po yung rootings at makakalbo or maybe magkakandaputol-putol yung kanyang buhok guys. Kaya ingat-ingat kayo guys pag naglalagay kayo ng rebonding cream number 1. Bawal na bawal po siyang isagad sa anet dahil delikado po. So marami akong nakikitang post guys na sa group na yung mga hair na nire-rebond nila ay wala na, nagganda, putol-putol yung rootings kasi nga hindi nila namamalayan yung scalp ay nalalagyan na pala nila ng number 1 which is bawal na bawal po talaga yun dahil yung magkukos niyan ay talagang mapuputol yung rooting parts or yung tinubuan ng ating mga roots doon. So bawal nyo po na ilagay yung number 1 doon guys ha. So makinig kayo dito, manood at mag-observe sa ating ginagawa guys. Sa gusto matutong mag-rebond, manood, mag-observe at makinig sa aking mga advices at mga payo sa inyo guys. Disclaimer lang po guys ha. Ako ay nagpapaalala na bawal mag-do-it-yourself. Yung mga baguhan, bawal po kayong mag-do-it-yourself na wala po kayong training, wala po kayong experience dito sa pagre-rebond dahil nako, delikado po. So, ayan na guys, this is my techniques. So, ayan, why is it ginagawa ko yung ganyan? So, that is the purpose na para yung number 1 ay hindi mapunta sa scalp yung gamot. Dahil sa katagalan babad, may times na yung number 1 ay napupunta na siya sa anet guys. So, ingat-ingat lang kayo guys pag nag-a-apply kayo. Kailangan nyo na hindi nyo talaga isagad siya. So, that is the purpose na tinutusok natin yung hair ni client pataas. So, within 45 minutes guys, ay nag-spray na tayo ng water. Then, sinuklay na natin ang hair ni client. So, definitely, kitang-kita nyo naman doon kanina yung kanyang buhok. Talagang frizzy, dry, at talagang parang sunog na yung dulo, no? Dahil yun guys, sa kakakulay ng kanyang buhok. Kasi, every 2 months nagpapakulay si madam. So, sa abroad kasi siya galing guys. So, meron din naman kasi siyang mga konting-konting mga white hair. Kaya sinusunod ni ma'am yung kulay. Pero actually guys, si ma'am talaga ay client natin since matagal na. Since nasa paba pa yung salon namin guys, noong year 2016. Lagi siya dyan nagpapagawa sa akin ng nails. Tapos nagpapagupit din siya. At syempre, ako talaga yung nagme-makeup sa mga anak niya guys. Kahit nasa abroad siya, yung mga anak niya pinapagupitan niya, pinapa-makeupan niya, dyan sa salon guys. Talagang pinagkatiwalaan tayo ni Ma'am Jeline na mag-ayos ng
hair ng mga anak niya. At syempre sa hair ni Ma'am Jeline ha. Salamat nga pala kay Ma'am Jeline. Grabe yung thankful ko dahil sa dinami-dami ng salon guys. Alam mo ba na yung salon natin yung pinili ni Madam. Kahit nasa abroad 'di ba? Pumunta at umuwi talaga siya dito para magpaayos ng kanyang buhok, no? So, ayun na guys, after 1 hour, nagbanlaw na po tayo guys sa kanyang hair. So, as you can see, kahit hindi pa nga yan na plancha, parang pinansya na, straight na guys, no? Diba? Wala pa yung plancha, parang plinansya na siya. It's straight na yung hair niya dahil yan sa gamot nitong ginamit natin na Icon by Handel. So, magandang gamot na to. Ito talaga yung paborito ko ng gamitin, guys. So, after blowing, 100% natin siyang pinatuyo. Then, gagamit tayo ng 170 degrees Celsius at 200 degrees Celsius, guys. So, actually, 200 degrees Celsius yung sa rooting parts natin. So, depende naman kasi dyan guys kung paano nyo siya i-handle yung heat process, yung heat index na tinatawag. Kung magaan yung pagka-plancha nyo or yung magaan na parang may pressure na masagad nyo talaga yung pagplansya na magaan lang. May techniques kasi dyan guys sa pagplansya kasi guys eh. So, sa ilang taon ko na nga na pagre-ribbon, almost 13 years na sa pagre-ribbon. So, iba-iba yung mga na-experience ko na mga buhok. May mga sobrang kinky, sobrang kulot, yung mga makakapal yung strands, yung mga sobrang maninipis yung hair. So, sa types kasi ng hair ni Ma'am Jeline is, medium types hair. Tapos yung dito sa may face framing niya, sa may frontal side, yung types dyan ng kanyang hair is nasa pinaka-fine hair eh. So, tingnan nyo, may mga techniques kasi dyan sa pagplansya. Dapat alam nyo yan guys kung paano humawak ng plansya at paano nyo siya i-execute yung pagplansya nyo guys. Kumbaga, yung paghawak talaga at yung pagdiin ng magaan yung, hindi ko ma-explain eh, pero sa akin lang to yung magaan na paghagod ng kamay nang hindi nasasaktan yung client nyo guys. So, tapos yung pagplansya nyo guys ay thin paper lang guys ha. So, yung ibig sabihin ng thin paper, yung maninipis lang yung section niyo. Tapos pag pinaplansya nyo, maninipis lang. Tapos ihahagod nyo siya guys. So, 170 at 200 degrees yung ginamit ko dyan guys kasi may techniques kasi ako dyan guys eh. Magaan yung sa 200 degrees guys, magaan yung paghagod ko dyan. Yung index, alam nyo kasi guys, marami na akong plancha na na-try. Pero hindi ko pa rin iniiwan si index kasi napaka maganda rin yung plancha eh. So, hindi ko siya talagang iniwan. Since nag-start ako mag-ribbon, index na talaga yung naging katuwang ko guys. Marami na akong na-try na plancha, pero yung index talaga na plancha ay hindi ko siya iniwat. At hanggang ngayon, nandyan pa rin siya guys sa akin. At talaga namang katuwang ko siya sa aking paghahanap buhay. Marami na rin kami kasing experience dyan sa index eh. So, marami na rin yung na-achieve niyan ng index na yan. Marami ng na-achievement na nagawa sa buhay natin, no? Marami ng nabiling bagay dahil sa planchang yan. So, I mean yung ginagamit kong plancha, marami na siyang nabili. Marami na siyang nagawa sa buhay ko, guys. I mean, yun yung ine-explain ko po sa inyo. So, manood lang kayo, mag-observe lang kayo kung paano po ako mag-plancha. So, yan yung pinaka-paborito kong plancha, itong yung index. Alam mo kasi guys, itong index, yung story kasi nito guys, kwentuhan ko kayo. Nung nag-start ako magtrabaho sa salon ni Marilu, is index talaga yung ginagamit namin. So, yun nga, sabi ko nga, maganda talagang plancha na to, no? So, nung pumunta ako ng Maynila, yung tatay ko ay namatay, so bumili ako ng index sa Hortaleza. So, hinahanap ko yung index. Tapos, pagka-uwi ko sa salon, nalaman
ng amo ko na bumili ako ng plancha. Index yun guys ha. Tapos sabi niya, anong gagawin mo Jeresa? Mag-home service ka na ba? So biglang nagalit. Yung parang nagtampo, biglang mag-home service ka na ba? Kasi meron ka ng gamit, ito, ganyan. So parang ako sabi ko naman sa sarili ko, pwede naman siguro akong bumili ng plancha ko. Kasi deserve ko naman siguro na magkaroon ng sariling plancha, sabi ko. Pero hindi ko naman siya as in harap-harapan na sinabihan ng ganun. So sa utak ko lang, sa sarili ko lang, hindi na lang ako umimik. So yun yung naging purpose ko. So until such time, 2016, nag-build na ako ng sarili ko. Yung index na yan ay dalang-dala ko pa rin guys. So yun yung history ng kwento natin, no? So, for the meantime, ayan na guys. So, natapos na natin siyang planchahin guys. So, 3 hours and 25 minutes ako nagplancha dyan guys. So, kitang-kita mo yung pagka-plancha natin, plakado at pulido yan. So, magpapakulay nga pala si ma'am. So, yung kinulayan lang natin yung routings. Then, after that ay tinone down natin yung color pababa. So, yan na po yung naging rest. Inuna muna namin yung routing parts. So, 3% oxidizing yung ginamit namin. Pinakamababang oxidizing yung ginamit namin. Guys, alam nyo naman, kapag gagamitan natin siya ng 12%, ang mangyayari sa buhok niya, guys, ay magkakaroon ng brittle or masusunog or mag-rubberize yung kanyang hair, guys. Kaya gumamit lang kami dyan ng 3% oxidizing cream. Then after that ay binaba na namin yung kulay niya pababa. So yung end parts niya ay kinulayan din namin. So yung natirang ginamit namin na color ay binaba namin sa kanyang end parts. So si Kambal yung nag-a-apply dyan. So ayan na guys, ina-applyan natin. So para maano natin yung hair ni client. Yung routing parts niya ay alam niyo naman, may mga dark colors. Then after that ay nilagyan na namin siya ng number 2 or neutralizer cream. Then dinamihan talaga namin ang lagay ng number 2 and then minanlawan. Then after that ay naglagay kami nitong pangmalakasan naming treatment na sobrang ganda. At alam ko naman talaga nang nakatry nito ay hindi magsisisi, no? So, nilagyan namin ng yung collagen. Yan, yung number 2 lang, walang 1. So, yun yung techniques ko kasi, guys, para maganda. Then, after 20 minutes, binalawan na po namin ulit. Yan. Then, binublower na po namin hanggang sa matuyo na po. So, makikita natin dito yung result after na matuyo yung hair ni client at dito natin mapapatunayan kung talaga nga bang maganda yung resulta ng buhok ni Madam. So ayan, papatuyuin lang natin yan ng 100%, then magba-Brazilian tayo guys. Stay tuned lang kayo guys para makita yung result ng hair ni client. Huwag yung puputulin yung video sa panonood guys. Patapusin nyo yung video guys para makita nyo talaga yung resulta. So, para makita nyo yung magiging outcome talaga ng kanyang hair. Then, yung after wash niya guys may sinend sa atin si Madam na video yung after wash niya guys. So, panoorin nyo rin hanggang sa dulo. So, ayan niya, binoblower na natin yung sa frontal side. So, medyo matagal din kami natapos dito ni Madam So, panoorin yung hanggang dulo yung video guys para makita yung pinaka-result. So, anyway guys, maraming salamat nga pala sa laging panonood niyo ng mga vlogs ko guys. Kahit na minsan hindi ako makapag-vlog pero inaabangan niyo pa rin yung mga vlogs ko. Alam niyo naman, busy talaga akong tao. So, that's why stay tuned lang kayo parate at stay updated. So, yan na po yung natuyo guys. Wala kami dyan nilagay na mga kung ano-ano, Brazilian, wala pa. Mamaya pa, lalagyan pa yan ulit. Lalagyan natin ng Brazilian yan. Wait lang. So, panoorin nyo yung video guys habang pinapatuyo natin yung pinaka-result ng hair ni Madam Jeline. So, ayan. Stay updated. Stay tuned lang po. Huwag kayong aalis. So, ayan na po yung natuyo na yung kanyang hair, guys. So, look at that. Nakikita yung difference niya. So,
kung nakikita niyo na maganda yung resulta after maligo na yan, yan na talaga yung lalabas. Pero kapag meron kayong nakikita na kumulot, yan, or nag-wavy, ibig sabihin back job po tayo. So, yan na po yung natuyo na talaga siya. So, yan na yung naging outcome ng kanyang hair. So, as you can see, ibang-iba na yung itsura. Kanina, before, nakita niyo yung before niya. Sobrang layo ng diferensya niya, no? So, dito naman yung frontal side. Usually, dyan talaga yung parating nasusunog dito sa may frontal side. So, as you can see, wala talaga, no? So, ayan, dito rin sa kabila, sa kanyang right side. Yan, nakikita niyo dyan part na yan. Yan, yung pinaka-outcome. Although not perfectly, pinaka-perfect like as virgin hair, at least na-execute natin na maganda yung outcome ng kanyang hair, guys, compare kanina. So, ito naman yung gagamitin nating Rolex Botox by Belisa Main. So, lalagyan natin ng Rolex. So, yung pag-applicate natin ng Rolex Botox ay hindi basang-basa. So, parang patse-patse lang yung paglalagay nyo. Ganyan, yan. So, yan. Yan lang. Patse-patse, huwag yung babasain masyado. Matutuyo lang yan siya ng pag i-blower nyo at mag-scattered na yung gamot pag sinusuklay nyo, guys. Yan. Yan yung medyo may konting maanghang siya pero carry bells na rin naman. So, ayun na, guys. Suklayin nyo lang pababa. Then, yung pagbawa natin dito sa Rolex Botox ay 30 minutes lang. Then, after that, i-blower at paplansyahin na naman natin siya ulit, guys. So, patsi-patsi lang yung paglalagay nyo, ganyan. That is my techniques. Hindi ko siya kinakamay. So, yan lang. Pwede naman mag-gloves kayo tapos kamayin nyo. Pero yan yung techniques ko eh. So, anyway guys, stay tuned lang kayo hanggang sa matapos yung video. Panoorin nyo yung pinaka-outcome or pinaka-result ng kanyang hair, guys. So, stay tuned lang po kayo. Papakita ko lang sa inyo yung pinaka-after wash dyan, guys. So, ayan. Nababad na natin within 30 minutes. So, ayan. Suklay-suklay lang natin. Then, after natin blower at blansya, yan na po yung pinaka-outcome niya. Yung pinaka-resulta ng kanyang hair. So, yan yung pinaka-result. After na natin yan ma-iron, ha? Pero manood kayo hanggang sa dulo ng video dahil makikita nyo yung pinaka after wash 3 days na nabanlawan yung hair ni client. So, ayan, sobrang ganda na ng kanyang buhok. Malayong malayo sa itsura ng buhok niya before. As you could see, bouncy, shiny, at fluffy na yung kanyang hair, guys, no? So, dahil yan sa mga gamot at syempre mga techniques natin na ginagawa, 'di ba? So, ayan. Ito naman yung sa frontal side. Maganda na yung kulay niya. Nawala na yung parang gold. Na parang kalawang. So, ayan na po yung sa frontal side niya. So, happy-happy naman si Ma'am Jeline. Pero yung face ko dyan, stress na stress na. Nakakatawa yung mukha ko dyan. Tingnan nyo. Stress na stress na. Sa kakayos ng mga buhok. Alam nyo ba? Yung mapapaganda mo si client pero yung mukha mo hindi mo napapaganda at buhok mo. Kung pwede lang na ako mag-ribbon sa sarili ko talaga. So, the moment of truth, eto na nga, naligo na si Ma'am Jeline at nag-send sa atin siya ng video. So, ayan na po yung naging resulta ng kanyang hair, guys. Ayan na po. So, ayan na po yung naging outcome ng kanyang hair. So, yung before niya, tingnan nyo guys, oh, yan, yung before niya. Grabe, no, yung transformation. Sino mag-akala na maayos pa natin yan? So, as you can see, ayan, sobrang ganda. At hindi man lang nasunog, guys, no. Ayan, no, wala kayong nakikitang brittle dyan or nasunog. Oh, yan, pak, galing. Thank you for watching and God bless you all and bye-bye.